May 3 akong anak at wala na silang ama. Tungkol to sa pera na nilagay ko na muna sa account ng pamangkin ko. Isa siyang teacher. Yung una, yung pera na yon ay nasa akin talaga. Lagi akong umaalis nun kaya dala-dala ko kasi nga takot din ako na mawala sa bahay. Hanggang sa nagsuggest yung eldest sister ko na ina ng pamangkin kong teacher na i-deposit ko daw sa account ng anak niya kasi daw hindi ginagamit ng anak niya yung account na yon. Una, hindi talaga ako pumayag kasi naisip ko din na mag-open account na lang. Kaya nang hingin na lang ako ng requirements, kaya lang kailangan pala ay 2 valid IDs para dun sa bank na yon. Isa lang yung valid ID ko tapos medyo busy rin ako nung time na yon. Kaya umuon na lang ako na i-deposit muna sa account ng pamangkin ko. Kasi ako rin naman daw yung hahawak ng passbook niya eh. Tinanong ko sa kanya kung meron yung ATM card. Ang sagot naman niya na misplace daw niya. Pero pwede naman daw mag-request ulit ng ATM card nitong account na to. Nung time na yon paalis rin ako kaya siya na lang yung pumunta sa bangko dala-dala yung pera na nagkakahalaga ng 100,000. Maya-maya tumawag sa akin yung pamangkin ko at ang sabi niya na i-deposit na raw niya yung pera. At ang sabi 99,000 lang daw yon. Pero binilang ko talaga yun ng ilang beses pati nga yung mama ko yun din ang bilang pero hinayaan ko na lang. Kinabukasan pag uwi ko binigay niya agad sa akin yung passbook. Itinago ko na muna yung passbook na binigay sa akin ng pamangkin ko. Hinayaan ko na lang muna talaga siyang nakatabi. At kapag kailangan ko ng pera, hindi ko talaga siya ginagalaw or naisipan man lang. Kahit may time na kailangan ko ng pera, humahanap ako ng ibang paraan para hindi talaga mabawasan yung pera na yon. Kasi ipon ko yun para sa anak at sa pamilya ko. Ilang buwan yung lumipas at iba talaga yung instinct ko. Parang may iba sa pakiramdam kaya naisipan kong mag-inquire sa account na yon. Para akong binuhusan ng pinaghalong mainit at malamig na tubig na hindi ko maintindihan. Kasi nga ang lumabas sa inquiry ko sa account na yon na nakadeposit is 99,000 ay bigla na lang naging 107 pesos. Yun na lang yung natira. Tinawagan ko siya. Pinagmumura ko talaga siya ng gusto sa galit ko. Ang sagot lang babayaran daw niya kapag ka nakapag-loan na siya. Kaya pala sabi niya inaiwala yung ATM card na yun planado pala niya to lahat. Tapos sunod niyang sinabi na scam daw yung account niya. Kitang-kita ko naman sa inquiry ng account na after 3 to 4 days may withdrawal doon at 10k yon successful. Porket teacher siya, gagawin talaga niya akong tanga na lang sa lahat. Pinagkatiwalaan ko lang siya kasi nga pamangkin ko siya. In case sana na kung sinong mangailangan sa amin sa panahon ng kailangan talaga merong maduduk. At kung ano-ano na lang yung mga rason na sasabihin niya sa akin. Never na rin siyang pumunta sa bahay ko at hindi na rin nagpapakita. From our letter sender, Tina ng Romblon. Mi, alam mo kung ano yung mali? Kasi hindi mo na lang pinagtuunan na munang makapag-open ka ng sarili mong bank account. Pinagkatiwala mo agad sa iba, alam mong pera yon. At talaga namang siya pa yung nag-deposit. Naging pabaya ka rin dun kasi hindi lahat ng kamag-anak po pwede mong pagkatiwalaan. At isa pa, wala kayong napag-usapan o pinirmahan na kasulatan na gagamitin mo yung account niya para sa perang ide-deposit nyo. Sa sarili mo na lang talaga dapat kang magtiwala. At eto naman yung real talk advice ng Mami Lenyo. Kung kaya mo pang magtimpi, magtimpi ka. At kung ayaw mo ng gulo, ganito na muna yung gawin mo. Total sinabi naman niya na maglo-loan siya, diba? Eto yung gawin mo. Gumawa kayo ng kasunduan. Signed by both side of you and a third party. Probably dapat yung nasa kapangyarihan. Yung witness nyo ha. Maganda merong notaryo ng abogado tapos dalhin mo sa barangay. And then kayong dalawa doon dapat may kasunduan. Na kung kailan niya babayaran at kung paano niya babayaran at kung kailan niya babayaran. Para lang meron kang katibayan ng pag-amin na nagalaw niya talaga yung pera mo. Or kaya gamitin mo yung pagiging professional teacher niya. Sa panahon mo ngayon kahit sarili mong pamilya kayang-kaya ka na lang ding lokohin. Nakakalungkot man ganun na talaga yung nangyayari sa ngayon. Aminin natin na may pagkakamali ka rin talaga. Hindi mo rin talaga ganun hinawakan ng mahigpit yung pera. Mas makakapagpatibay kung meron kang conversation sa kanya or text, wag mong buburahin yun. Pagdating talaga sa pera, be wise. Abay, mainit yan sa mata ng iba. Nakakasilaw at nakakasilaw talaga yan, lalo na talaga sa mga gipit. And when it comes to money, wala tayong mapagkakatiwalaan dahil ika nga nila, paggipit sa patalim kumakapit.